eto kasi attorney, ang defense doon sa impeachment trial, parang ang saya eh, kasi parang naano nila si Director Matibag. Kumbaga parang ayon sa kanila, kumbaga nakapunto sila nitong nakaraang impeachment trial. Pero sabi naman attorney ng prosecution, hindi daw natibag si Director Matibag. Sa inyong analysis, attorney, kumusta po 'yun para sa inyo? Natibag ba talaga si Director Matibag o hindi po, attorney? Naipasok naman ng prosecution lawyers sa direct examination yung basic testimony at yung mga ebidensya na gusto nilang i-put on record o ipasok sa record ng impeachment court tungkol sa kaalaman ni Director Matibag. Yung bang pinagtahi-tahi niya yung mga detalye at he filled the gaps ng mga pagsalaysay ng naunang dalawang NBI officers sapagkat siya yung director eh. So mas marami dapat siya alam at mas alam talaga niya kung ano ang nangyari sa investigasyon na ginawa ng ahensya ng NBI. So naipasok ko naman niya mga yon. Of course, we have to commend the defense lawyers. They are very smart. They are very persistent in their attempt to discredit the integrity, credibility, accuracy, and perhaps the completeness of and reliability of the testimony of Director Matibag. Kaya lang, the defense lawyers can only do so much. Hindi naman magikero yung mga abogado eh. If the facts are clear, the most that you can do perhaps is to try to discredit the witness. Ang problema nila, yung mga pag-atake nila sa personal credibility ni Director Matibag misses the point dun sa investigation. It misses the point because ang kanyang tinetestify is not only of his personal knowledge or personal assessment or conclusions. He's testifying as to the investigation by the NBI as an agency. So yung resulta, ang pinanggagalingan ng kinukwento niya, hindi lamang siya, kundi the result of the work of many other officials and agents and investigators of the National Bureau of Investigation. So naipasok naman yon whatever mga pag-chip away sa credibility ni Director Matibag, siguro mas effective yan dun sa taong bayan na nanonood o nakikinig. But to a seasoned judge or an impartial judge, hindi naman masyadong substantial yun sapagkat, as I said, yung credibility ng investigation by the NBI as an agency remains intact. Okay po. And prior to that, attorney, nung bago pa man magtestigo si Director Matibag, ang sabi may pasabog si Director Matibag. Para sa inyo, attorney, kung kayo ang tatanungin, nagampanan ba ni Director Matibag yung ganong inaasahan sa kanya na meron siyang pasabog nung magtitistigo siya sa trial, attorney? Well, as I said, nagawa naman niya yung kanyang pagtetestigo and even in some instances, he was able to answer back dun sa cross-examination. He was even able to put more details. Kumbaga, mas lalong naidiin yung akusado dahil sa pagtatanong ng mga ibang senator judges. Sapagkat, alam mo, here sa aming mga sanay na abogado sa litigation, if the witness is competent, if he knows what he's talking about, the rule is don't cross-examine. Kasi the more questions you ask him, talagang ididiin niya yung nasasakdal o pagbubutihin, dadagdagan niya yung kanyang direct examination. Yun ang nangyari. Now, as to whether or not there is a pasabog, mukhang wala namang masyadong bago o earth-shaking dun sa kanyang testimony. Inaasahan na natin yun. Kaya tumaas ang ating expectation. Kasi ito namang mga prosecution na congressman, pag mag-press conference, siguro dinadagdagan nila ng drama. So yung pasabog na sinasabi nila at the end of the day,
parang quitis lang, di ba? Alam na natin. So sana iwas-iwasan nila yon. We understand part of the showmanship siguro yan because they appeal to the massa or the ordinary viewers na most of whom are not lawyers anyway. So tumaas tuloy expectation natin. So of course we are disappointed in a way, in a sense, na wala naman talagang bago na pasal. There were a few new things like yung testimony nung nasa ICC against the president, yung kanyang sariling kaalaman sapagkat itong si Director Maltibag malapit sa mga Duterte dati eh. It was Duterte who appointed him to also a high government official. Yun lang, but otherwise there's not much na pasabog. Kasi kine-question din ng defense yung credibility ni Director Matibag. Sabi nila, paano ka titistigo dito na nung mga panahong nagbanta si VP Sara, hindi pa naman ikaw ang director ng NBI. Sa tingin niyo, attorney, okay lang ba yun? O nabutasan doon si Director Matibag o ang prosecution, attorney? But hindi naman nabutasan yun, Bombokcher, sapagkat gaya ng pinaliwanag ko kanina, yung testimonya ni Director Matibag, hindi naman tungkol sa kanyang sariling kaalaman. He was presented as the NBI National Director at ang kanyang tinetestigo, ano ba ang investigasyon na ginawa, hindi niya, kundi ng National Bureau of Investigation. Ano ba ang basehan sa kanila, ano ba yung naging conclusion nila, ano ang rekomendasyon nila, at ano ba ang mga basehan nung mga conclusion nila? Ano bang ginamit nila na information or data or dokumento to arrive at a conclusion and a recommendation by the National Bureau of Investigation, yung opisina, hindi siya personally. Kaya normal lang na kahit hindi niya personally ginawa yung pag-iimbestigasyon, kung yan nasa record ng NBI, makikita niya ang record na yan, mga reports at iba pang mga ebidensya, because he is the head of the agency, then he is competent to testify on it. So hindi ho naman, maganda na naitanong niyo yan para maipaliwanag natin dun sa mga hindi abogado na normal lang ho yan. Competent naman yung head of agency to testify on the output or on the work done by the agency. Opo. Tapos ito pa, attorney, kine-question din ng defense. And dito nga, napagalitan si Representative Luistro, ni Senator Pia, ni Senator Robin. Kasi si Las Cañas, attorney, ba't nyo papatistiguhin itong si Las Cañas? Unsigned yung kanyang document. Hindi siya credible dito. Ano ang thoughts nyo doon, attorney? Well, una, very obvious na yung ibang senador, hindi lang sila senator judges. Kung minsan, sila pa ay nagiging parang counsel for the parties. Parang nag-aabogado sila sa mga parties. Pangalawa, sinisingit pa nila yung personal na kanilang mga agenda na walang kinalaman sa impeachment case. Kaya tuloy humahaba yung pagdinig. Pangatlo, hindi lang sila yung iba naman, hindi lang sila sa senator judge at saka defense or prosecution counsel, sila din ay nagtetestigo, nag-a-attempt na ginagawa nilang witness ang sarili nila. No? At pang-apat, nagiging lecturer pa sila. Diba? Yung bang, ang kino-cross-examine nila, yung mga abogado, hindi ho, dapat ang inyong i-examine ay yung witness, diba? So, very obvious. Sana ho bawas-bawasan nila yun para maging mas credible ang ating impeachment tribunal para kapanipaniwala anuman ang resulta, whether conviction or acquittal. I think the integrity and the credibility of the Senate is as important as any decision that they will make. Diba? Lalong-lalo na, this is a quasi-judicial and a quasi-political process. So now going back to yung punto niya, of course it reveals also
their ignorance and their limitations. Na kung minsan, nagtatanong sila, humihirit sila, na hindi nila masyadong napapag-aralan o kaya hindi nila alam yung batas o yung rules. Yung malinaw naman ang sinabi ng Director Matibag nung una pa na yung ginawa nilang investigation is open source investigation. Ibig sabihin, kumukuha sila ng detalye yung mga pieces of mga basehan o information from publicly available. Yung affidavit ni Las Cañas na nasa ICC, lantad na yan it's in cyberspace, may mga kopya ang mga publiko. At si Las Cañas naman, yung kanyang affidavit, hindi naman ito pinipresenta to prove whether or not yung Vice President committed grave threats. Hindi naman Ang inaano lang nila, how serious is the threat. So they're only presenting it as an open source document which need not be notarized. Kung pwede, kahit nga lang yellow pad paper, yung note, pwede yan if it is material and relevant. So they miss the point. No? Hindi rin, again, kung maipaliwanag yan sa taong bayan, pwede ho naman yun, hindi bawal yun. At kaya if the judges are acting as impartial judges, that will not, they will not disallow yung ganyang ebidensya. Okay po, yun. Very well said, Attorney Egon. And isa pang mahalagang punto, Attorney, sasagutan naman ni Representative Luis Tro and Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin, Attorney, kayong mga prosecution, wag kayong maging one-sided. Tama ba yun, Attorney? Ano ang thoughts nyo doon sa sinabing nyo na Senator Robin Padilla? Well, we can forgive him for his ignorance, but sana naman, may brief siya ng kanyang mga staff. Kasi pagdating ho sa kaso, pag prosecution ka, talagang one side ka. Ang iyong kakampihan lang o ipopromote yung interest at kapakanan ng prosecution. Ibig sabihin, you will try to prove the guilt of the accused. Pag ikaw naman nasa defense, one side ka talaga. Ang iyong gagawin as a defense counsel is to try to prove the innocence or to prove that your client is not guilty. So one side yan. Kung dalawang side ka, yan ang tinatawag namin sa aming ethics na conflict of interest ka. Anong klaseng abogado ka kung ang iyong ipropromote o sasabihin, yung hindi lamang yung nakakabuti sa iyong kliyente, pati yung nakakasama. Tanggal ka na abogado at masisita ka pa for being an unethical lawyer. So, siguro ang ibig niya sabihin yung huwag kayong magsinungaling, okay yun, walang problema. But that is also our ethical duty. Huwag gagawa ng kalokohan o kaya magsisinungaling to promote falsehood o magdi-delay. Pero hindi yun Yung maglang sinabi na lang niya, one-sided. Totoo ho naman na one-sided lahat ng abogado when they are acting for or in behalf of a particular party or a client. Ang dapat sabihin niya sa sarili nila yan. Mga huwes. Pag mga huwes, dapat hindi ka one-sided. Dapat patas lang. He should remind him of that phrase as a judge but not impose it on the prosecution lawyers or on the defense lawyers. Okay po, yun. Baka Attorney, may gusto siyang sabihin doon. Kaya sabi ni Attorney Ligutan, parang may gusto siyang sabihin doon, pero wrong choice of words lang yung nasabi. Palagay niyo, Attorney? Well, maaari, but we cannot speculate. Di ba? Ganun, basic din sa ebidensya o sa ordinary. Kung anong sinabi mo, yun. Di ba? So maaari siguro your apologies o yung mga kind sa kanya, they can try to explain it away. Pero you have to understand that a senator, especially if you're one of the most popular senators, di ba? Nasa showbiz ka, senador ka, pag binuksan mo yung bibig mo, maraming nakikinig
at baka maraming maniniwala sa sinasabi mo. That's a moral responsibility. The more popular you are, the higher public office you possess, the higher public powers you have, the more circumspect, accurate, and moral you should be. Di ba? Eh kung very careless kayo, salita kayo ng salita, eh baka maraming magpapaniwala dun sa kamalian na nasasabi nyo. So we pray that they should be more careful, they should study more. Naintindihan natin, hindi sila mga abogado, hindi naman sila hukom, senador lang sila. Pero kasama ho sa trabaho nyo yan. Kahit ho sinong manggagawa, kahit sinong empleyado, kung merong kasama sa trabaho nila at hindi nila alam, di ba ang ginagawa, Kier? Nag-homework, pinag-aaralan, they acquired the necessary skills and knowledge. Yun sana naman ang gawin nila. Para sa ganun, makakatulong sila more efficiently to impartially determine the truth and to have people accountable kung kinakailangan. So, nagkulang ho sila dyan. And we hope that simula pa lang naman ito, mag-improve ho naman sila. Kasi kung hindi, ay imbes na makakatulong sila malaman ang katotohanan, magkaroon ng accountability, eh makakatulong silang magulo itong proseso na ito, malilihis at kung minsan mamimisrepresent pa ang tama at katotohanan sa taong bayan. So, we hope na they learn from their mistakes, they overcome their limitations, at magpatulong sila dun sa kanilang staff na binabayaran din ng taong bayan. No? Sinisweldohan natin kanilang mga abogado. I-brief niyo ho naman ng maayos ang inyong mga mahal na senador, lalong-lalo na kung ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw sa impeachment trial, at lalong-lalo na kung maraming mga taong nagpapaniwala sa kanila. Para pawang katotohanan lang at kaalaman ang kanilang ilalabas, hindi yung bang nakakadagdag sila sa misinformation or disinformation. Opo, yun. And yun na nga, attorney, mapunta tayo sa mga senator judges. May mga senator judge talaga, attorney, na parang sumusobra na sa kanilang duty na dapat hukom, nagiging counsel na yung iba, nagiging tagapagtanggol na ng defense. Para sa inyo, attorney, paano ba dapat umakto yung mga senator judge sa ganitong trial? Dapat ba nagtatanong sila ng mga parang pang-counsel? O paano ba attorney yung pag-akto dapat ng senator judge, attorney Egon? Fundamentally, even without any rule, pag judge ka, dapat patas ka. Wala kang kinikilingan. And if you read their oath of office as senator judges, ang linaw doon na kinakailangang patas sila. Kung babasahin din natin ang rules of the Senate impeachment, yung Senate impeachment rules, ang linaw din doon that they have to shed their political affiliations. Yung bawas-bawasan nila ang kanilang political color. So ang linaw ng mga alituntunin na ito. So kahit sino, alam niyan pag ikaw naghuhukom. Unfortunately kasi, Bombo Kier, alam din siguro nila na doon sa proseso, rules ng Senate, walang proseso, walang rules para tanggalin yung bias na judges. Sa ordinaryong korte or any other tribunal, pag bias yung judge, kaagad nadidisqualify. Ang linaw yan. Dito ho kasi wala. Yun ang kahinaan ng rules nila. Kaya siguro alam ng ibang members, tama yung sabi mo, nag-aabuso na sila. Sumusobra na ang kanilang pagkikiling, pagtatakip, paglilihis, at yung mga ibang irrelevant o immaterial na datos, pinapasok na lang, inaabuso nila yung loophole na yan. So ngayon, ano ang pwedeng gawin dyan? Sana naman yung presiding officer and the Senate as a whole should take better control of the proceedings. Siguro, naintindihan natin, bago lang sila, so nagiging liberal ang presiding officer. At nakita naman natin, competent naman siya. Nakatulong din na naging trial lawyer siya noon, may law official, so mabilis siya mag-resolve. Kaya lang, napapansin natin, paulit-ulit na itong out of topic, yung paglilihis, misrepresentation, at yung pagtetestigo para sa parties.
So every now and then naman, yung Senate presiding officer, yung impeachment court presiding officer, he draws the line. But by and large, he has been liberal. Siguro dahil karangko lang niya mga ito, mga konsila, so pinagbibigyan niya. Pero humahaba yung proseso tuloy. So we hope that in the next, when they resume the impeachment court proceedings, maging mas, he should gently but firmly remind his colleagues kung nawawala na sila dun sa agenda. Diba? Maintindihan natin, pinagbigyan nila sa umpisa, but they should work more as a team. Ang mahirap kasi obvious na yung division within the court itself Diba? So hindi naman, unfortunately kasi, yung mga parties, either the defense of they cannot stop or question the senator judges. So it's only the presiding officer who can do that. So we hope he should exercise that more forcefully next time. Okay po yun. And ito, attorney, mga last two question na lang, attorney, ano po, kung kayo ang magtataya noong nakaraang trial, sino sa inyo, attorney, yung parang nakalamang or nakaangat based on their performance noong nakaraang mga araw? Yung prosecution ba, attorney, o depends, attorney Egon? Well, at this point kasi, intindihin ho natin, ang nagprepresenta pa lang ng ebidensya, one side pa lang, yung prosecution pa lang. So, if you ask the question, nagtagumpay ba ang prosecution na ipasok yung documentary, testimonial, and video evidence? Nagtagumpay naman sila, naipasok naman nila. As a matter of fact, sa aking tingin, dahil sa hindi maayos o masyadong malawak o madetalyeng pagbubusisi, pagko-cross-examine nung mga senator judges, tuloy mas lalong naidiin nila. They were able to repair and to add more detail dun sa kanilang direct testimony. So siguro yung defense counsel ngayon para bang malaking sisi nila. But even the defense counsel cannot stop the senator judges from asking questions. So mas naibaon nila. But we also have to commend the defense counsels na mabilis naman sila. Lahat ng maliliit na mga depekto, ng mga dokumento o testimonya, talagang ginagamit nila in an effort to chip away from the credibility, integrity, accuracy, and completeness, or even the motivations of the witnesses. So, ginawa naman nila ang lahat ng kaya nila, and they're quick at it, they're adept at it. But unfortunately, lawyers can only do so much. Kung ang linaw naman ng ebidensya o yung pangyayari, as a matter of fact, hindi nga dinideny dun sa answer ito So, they can only do so much. Hindi nila pwedeng gawing puti yung itim o yung itim puti. So, I think both sides did their best, but essentially, naipasok ko yung ebidensya tungkol sa grave threats that composes one of the aspects of yung betrayal of the public trust. Nakita nila na nangyari talaga yan, seryoso yan, at may kakayanan yung nagbanta na gawin yung banta na yan. Hindi ho siya pipitsugin, hindi ho ito yung minsan lang nangyari, na ipakita nila na series of evidence and events and facts na hindi ito isolated. So, I think they've done their part. It is now for us to watch kung ano naman ang depensa. At ang pinaka-importante, yung pag-evaluate ng senator judges, will that be enough to constitute yung betrayal of the public trust? Okay. And lastly, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, ano pa, attorney, ang mga aasahan or aabangan sa trial na ito sa pag-resume next week sa Wednesday? And ano ang panawagan nyo, attorney, sa publiko kaugnay nito? Attorney. Well, ang ating pag-asa, because we should not lose hope despite the drama and the spectacle and all kinds of mga kalokohan, pagkikilig, paglilihis at yung pagtatakip, no? We should not lose hope. Ang maganda dito, Bombo ay mukhang sensitive at nagre-react ang
mga senador at ang Senate as a whole, including the lawyers, kung ano ang feedback from the public. Kaya saludo ako sa mass media, kagaya nyo, kasi tinatalakay nyo ito. That's very important para malaman ng taong bayan ang tunay na batas, tunay na rules at ang katotohanan. Kasi kung hindi kayo gumagalaw, may ethics sa journalism, mamamayani mga troll farms. At grabe ang mga i-slant nila o minsan outright lies. So, aasahan natin na they will be sensitive to the public calls and feedback at pagbubutihin nila ngayon. Well, it may be suntok sa buwan, pero kung pinapansin natin yung mga hindi patas na hukom at pinapansin din natin yung detalye ng kanilang ginagawa kasama ng kamalian o pag-aabuso, ay siguro, hopefully, we pray, mabawas-bawasan nila ito. But ang importante dyan, pagdasal natin ang lahat ng mga senador, lalong-lalo na yung presiding officer, para sa ganun, next time around, maging mas stricto na sila. At huwag nilang pabayaan na itong Senate Impeachment Court ay maging parang kangaroo court o kaya parang teleserye lang na they throw away the truth and yung impartiality out of the window. So sana mag-usap-usap sila kasi they also have to protect the integrity of the Senate Impeachment Court. At madadamay silang lahat kung hahayaan nila yung iilan lang naman ito kukonti lang sila kung hahayaan nila na ganito pa rin sa mga susunod na araw. Ang magiging biktima, yung katotohanan, yung accountability, yung integrity at kredibilidad ng Senado at tayong mamamayan. Matatalo tayong lahat dito kasi malilihis sa katotohanan at malilinlang ang taong bayan dun sa hindi tamang ginagawa ng ibang mga impeachment senator judges.